Binibining Mia Alfonso ang minamahal at hinahanga ang may akda ng I Love You Since 1892 ay nag-deactivate ang lahat ng kanyang social media accounts, IG, TikTok, Facebook at X. Ito'y matapos ang sunod-sunod at matinding pambabatikos mula sa ilang tagahanga na labis ang pagkadismaya sa mga napipintong pagbabago sa isinasa pelikulang bersyon ng kanyang nobela. Hindi raw matanggap ng ilan na hindi sina Marnilla ang gaganap sa iconic na mga papel sa adaptation. Isang bagay na dati nang sinabi ni Mia na magiging kondisyon niya kung sakaling isasalin sa screen ang kanyang akda. Pero sa huli, tila nagbago ang ihip ng hangin at ang mundo ng fandom ay tila sumabog. At kasabay ng ingay ng social media, tahimik ang kanyang pamamaalam. Paalam, mag-iingat kayo palagi, iyan ang kanyang nasabi. Hindi ito pamamaalam ng isang duwag. Ito'y hakbang ng isang tao na piniling protektahan ang natitirang kapayapaan sa gitna ng unos. Piniling manahimik kaysa makipagbangayan. Piniling umalis kaysa masira pa ang sarili. May mga tagahanga na nakakalimot maging tao. Natural ang madismaya. Natural ang masaktan kung hindi natupad ang inaasahan. Pero pa ang pagtawag sa kanya ng traitor, ang pambabastos at ang mga salitang pumapatay ng damdamin, iyan na ang lumalampas sa pagiging tagahanga. Iyan na ang pambubuwag sa respeto. May mga nagsabing, we're just protecting the story. Pero paano mo mapoprotektahan ang isang kwento kung ang mismong may akda ay hindi mo kayang igalang? Tandaan natin na ang mga author ay hindi pag-aari ng fandom. Hindi sila kontratadong robot na dapat sumunod sa kagustuhan ng madla. May karapatan silang magbago ng isip. May karapatan silang pumili. May karapatan silang lumaya. At tayo bilang tagahanga, may karapatan tayong madismaya. Pero wala tayong karapatang manakit. You can be hurt without hurting others. Sa likod ng fandom wars, ng caste wars at ng expectations, nariyan pa rin ang isang simpleng katotohanan. Tao lang tayo, tao rin si Mia. At sa lahat ng ito, sana piliin pa rin natin maging taong may puso. Maging tagahanga na marunong umintindi. Maging tagahanga na marunong rumespeto. Maging tagahanga na kahit nasasaktan, hindi kailanman nananakit. At kung kailan ka man muling babalik, kami narito pa rin, hindi lang bilang tagahanga, kundi bilang mga taong natutong nagmahal, ng may puso at respeto.